Nakatanggap ng tawag ang lokal na pulisya mula sa isang tahimik na barangay sa Cavite. Isang babae ang hysterical sa kabilang linya, umiiyak at pasigaw na humihingi ng tulong. "Pakibilisan nyo, may pumasok sa bahay. Binaril nila ang asawa ko." Sigaw ng babae na nakilalang si Rose. Pagdating ng mga pulis sa bahay ni Jeffrey at Rose, bumungad sa kanila ang isang napakalaking kaguluhan. Bukas ang mga drawer, halos magkandahulog ang mga gamit at basag ang salamin sa pinto. Kalat na kalat ang bubog sa sahig. Pero ang pinakamatinding nakita nila ay sa kwarto. Doon nila natagpuan ang katawan ng isang lalaki, si Jeffrey. Sa unang tingin, mistulang simpleng nanluloob na napahamak ang biktima. Akala ng lahat, robbery gone wrong lang ang nangyari. Pero habang tumatagal ang investigasyon, may kakaiba. Hindi tugma ang mga kwento. Parang may mali, lalo na nang makausap ang mga bata sa bahay. Iba-iba ang naaalala nila. Hindi pasok sa kwento ni Rose ang mga detalye. At mas lalo pang nagulo ang mga pulis nang may matagpuan silang nakatago sa loob ng washing machine. Isang bagay na nagpabago sa takbo ng kaso. Doon nagsimulang mabuo ang tanong, ano ba talaga ang nangyari sa bahay ng mag-asawang Jeffrey at Rose? At bakit may gustong pumatay kay Jeffrey? Ang sagot, ikinagulat ng lahat. Si Jeffrey Santos ipinanganak noong Agosto 2, 1962. Lumaki sa isang payapa at relihiyosong pamilya sa Cavite. Kasama niya, lumaki ang kanyang mga kapatid at bata pa lang ay halata na raw ang talino, sipag at ambisyon niya. Tahimik lang ang buhay niya nung una. Pero malaki ang pangarap ni Jeffrey. Gusto niyang yumaman at magkaroon ng sariling negosyo. Simula pagkabinata, nagsimula na siyang magtrabaho at mag-ipon para gawing realidad ang mga plano niya. Hindi man dokumentado ang lahat ng detalye ng kabataan niya. Malinaw sa mga nakakakilala sa kanya. Isa siyang determinado, matalino at may gustong patunayan sa buhay. Nagsimula sa pinakamababa si Jeffrey. Nag-aalok siya ng kontrata ng mga bubong sa mga itinatayong bahay noon sa Cavite. Mahahabang oras ng trabaho, mababang singil, at matinding sipag ang puhunan niya. Dahil dito, unti-unti siyang nakilala bilang maaasahan at madaling kausap. Sa paglipas ng panahon, nagbunga ang pagsusumikap niya. Mula sa mag-isang serbisyo, lumago ang negosyo at naging kilalang kumpanya na tinawag niyang Santos Roofing and Chimney Services. Nakilala ang negosyo sa magandang trabaho, mabilis na serbisyo, at pagiging tapat sa kliyente. Dumami ang suki, lumaki ang kita, at naging isa siya sa pinagkakatiwalaang negosyante sa lugar. Nang dumaloy na ang pera, mas lumaki pa ang pangarap ni Jeffrey. Nag-invest siya sa mga paupahang bahay hanggang sa umabot ng halos 20 ari-arian. Dahil dito, lalo pang tumaas ang kita niya at naging isa siya sa pinakamayaman at pinakasikat na negosyante sa kanilang lugar. Kasabay ng yaman, nagbago rin ang lifestyle niya. Mahilig siya sa mamahaling sasakyan, kabayo, at mga mamahaling baril. Doon, sa isang paborito niyang restaurant sa Cavite, nakilala ni Jeffrey ang isang waitress na nagngangalang Rose. Si Rose ay galing sa simpleng pamilya at maagang namulat sa hirap dahil sa problema ng kanyang tatay sa alak. Pero kahit ganon, masipag siyang mag-aral at nagtagumpay sa high school. Para makapagkolehiyo, nagtrabaho siya bilang waitress. At doon nagsimula ang pagkikita nila ni Jeffrey. Mas matanda si Jeffrey, mayaman at charismatic. Noong una, may lap pa si Rose. Pero hindi nagtagal, nahila siya sa mundo ni Jeffrey. Nagsimula siyang sumama sa mga party sa lawa, hanggang sa maging parte na siya ng buhay ng lalaki. Hindi nagtagal, nakuha niya ang puso ni Jeffrey. At pagkatapos ng 4 na taon, nagpakasal sila. Nagbago ang buhay ni Rose. Mula sa simpleng pamilya, napangasawa niya ang isa sa pinakahinahangaang bachelor sa lugar. Pagkatapos ng ilang taon, nagkaroon sila ng anak. Naunang ipinanganak ang kanilang panganay na si Mia noong 1976 at nasundan ng isang batang lalaki na pinangalanan nilang Tristan makalipas ang 3 taon. Si Rose,
na dating sanay sa party ay naging full-time na nanay. Napalitan ng gabi-gabing kasiyahan ng mga PTA meeting, pag-aalaga at pag-aaruga sa mga bata. Samantala, si Jeffrey ay patuloy sa pagpapalago ng negosyo. Pero sa kabila ng tagumpay, may isang bagay na hindi niya makontrol. At ito ang unti-unting magiging problema nila. Ayaw ni Jeffrey sa gawaing may kinalaman sa papeles tulad ng payroll, buwis, resibo at pakikipag-asikaso sa mga tauhan. Nainis siya sa ganoong trabaho at mas gusto ang kalayaan sa lawa kaysa maipit sa opisina. Kalaunan, naisip ni Jeffrey na paghaluin ang personal at negosyo. Dahil nakapag-aral si Rose ng business administration, hiniling niya na si Rose na ang humawak ng pera at mga papeles ng kumpanya. Noong una, nag-alinlangan si Rose. Pero pumayag din. Simula noon, si Rose ang nag-asikaso ng libro ng kumpanya, payroll at buwis. Lumalago ang negosyo at maayos ang takbo ng buhay nila. Nakatira sila sa isang malaking bahay pero malayo sa publiko. Dahil nga sa malaking lupain, ang nabili nila ay halos bukid na rin ang palibot nila. Para sa mga tao sa paligid, parang perpektong pamilya sila. Maganda ang buhay, matagumpay, tumutulong sa simbahan, at aktibo sa school activities ng mga anak. Madalas pang tumulong si Jeffrey sa mahihirap na pamilya sa pamamagitan ng serbisyo ng kumpanya. Kaya kilala at iginagalang ang pangalan niya sa komunidad. Pero sa likod ng magandang imahe, may madilim na sikretong hindi alam ng iba. Dahil hawak ni Rose ang pera, nakita niya ang buong galaw ng kumpanya. At habang abala si Jeffrey sa negosyo, palihim na nagalis ng pondo si Rose mula sa kumpanya at inililipat sa sarili niyang account imbes na bayaran ng buwis. Ilang taon itong hindi napansin, pero walang nakakatakas sa gobyerno habang buhay. Napansin ng ahensya ng buwis ang nawawalang bayad ng kumpanya. Paulit-ulit silang nagpadala ng liham, tumawag at humingi ng meeting, pero hindi ito natatanggap ni Jeffrey. Dahil si Rose ang nagpa-arrange na sa isang pribadong mailbox na pupunta ang lahat ng sulat ng gobyerno at siya lang ang may access doon. Alam niyang papalapit na ang gulo, pero patuloy niyang iniiwasan ang problema. Hanggang sa dumating ang umaga ng Martes, Mayo 17, 2005, ilang araw bago ang ika-15 anibersaryo nila. Bandang alas 5 ng umaga, isang hysterical na police call ang natanggap, galing kay Rose. Hysterical ang boses ni Rose habang tumatawag, pero biglang naputol ang linya matapos marinig ang malakas na kalabog. Sinubukang tawagan muli ng dispatcher, pero hindi na makontak. Ilang sandali lang, mabilis nang rumaratsada ang mga pulis papunta sa bahay ng pamilya Santos. Pagdating nila, nadatnan nila si Rose na tulala, yakap-yakap ang mga anak. Agad ding dumating ang kapatid ni Rose para kunin ang mga bata, habang si Rose ay dinala para tanungin ng mga investigador. Sinecure ng pulis ang lugar at tinawag ang crime scene unit. Pagsikat ng araw, dumating ang dagdag ng mga pulis para halughugin ang lugar gamit ang K9. Sa loob ng kwarto, natagpuan nila ang malamig na bangkay ni Jeffrey. Nakaluhod ito sa gilid ng kama, nakasubsob at puno ng tama ng bala. Pero kakaiba, dalawa lang na basyo ng bala ang nakita sa sahig, kaya mas lalo silang nagtaka. Habang tumatagal, imbes na luminaw, lalong naging misteryoso ang kaso. Sa pag-review ng mga ebidensya, nagsimulang magduda ang mga detective na baka ang crime scene at pati ang buong kwento ay hindi totoo sa sinasabi. Maliban sa mga kwarto ng mga bata, gulo ang buong bahay. Bukas ang mga kitchen cabinet, pati ilalim ng lababo, nakakaiba para sa isang magnanakaw. Basag din ang salamin sa likurang pinto na kunwari ay pinasukan ng intruder. Pero may nakapagtakang detalye. Mas maraming bubog sa labas kaysa sa loob. Isang bagay na agad pumukaw ng duda ng mga pulis. Nagpatuloy ang mga palatandaan ng kaguluhan sa buong bahay. Sa banyo, nakabukas ang cabinet
at nagkalat sa sahig ang mga bote ng gamot. Para itong sinadyang gulo kaysa resulta ng mabilis na pagtakbo ng isang magnanakaw. Batay pa sa police call ni Rose, mabilis daw tumakas ang salarin. Kaya bakit ganoon kagulo ang bahay? Habang abala ang crime scene investigators, si Rose ay in-interrogate ng mga detective sa istasyon. Halata raw na balisa at umiiyak, pero madalas lito na parang hirap ituwid ang sariling kwento. Inilarawan niya ang salarin bilang isang lalaking maputi, na may malalim na boses, mabahong hininga at amoy ihi. Ayon sa kanya, bigla daw itong pumasok sa kwarto at inatake silang mag-asawa. Ipinakita pa ni Rose ang 2 marka sa dibdib na umano'y galing sa pananakit sa kanya. Nang tanungin kung sino ang posibleng may galit kay Jeffrey, sinabi niya na masama raw ang reputasyon ng asawa at baka may nakaaway. Pinangalanan pa niya si Noel, isang kontraktor at matagal ng kaibigan ni Jeffrey, na kamakailan ay nakasagutan daw nito. Pero mabilis na naalis si Noel sa listahan. May matibay siyang alibay at labis ang pagkalungkot sa nangyari. Balik sa bahay ng mga Santos, patuloy ang paghahanap ng mga sagot. 2 lang ang basyo ng bala sa kwarto, kahit maraming tama ng baril ang katawan ni Jeffrey. Dahil dito, nagsagawa ng mas malalim na paghahanap. Sa basement, sa loob ng washing machine, nakakita sila ng mga basang damit. At sa pinakailalim, nakabalot sa tela, may 4 pang basyo ng bala. Bakit mag-iiwan ng ebidensya sa bahay ang sinasabing tumakas na salarin? Hindi ito tugma sa kwento. Mas ikinagulo ng sitwasyon ang pagkakadiskubre ng isang aluminum baseball bat na may bagong gasgas at puting residue. Kailangan ito ipalab para malaman ang koneksyon. Pinalaya muna si Rose at pinayagang makasama ang mga anak. Pero unti-unti nang nagkakabit-kabit ang piraso ng ebidensya. Halatang staged ang crime scene. Hindi man lang ginalaw ang pera at mga alahas sa bahay. At ang pag-iyak ni Rose, walang luha, walang tunay na lungkot. Lalo itong nagdulot ng duda. Dumating ang pinakamalaking breakthrough nang makipag-ugnayan sa pulis ang taga-BAR. Matagal na raw nilang sinusubukang abutin si Jeffrey dahil sa napakalaking utang sa buwis. Higit 1.7 milyon. Ang araw na napatay si Jeffrey ay ang araw ding nakatakda ang meeting nila. Ibinunyag pa ng BIR na minsang may tumawag sa kanila na nagpakilalang si Jeffrey. Pero kakaiba ang boses. Sintunado, mataas, at halatang pekeng lalaking boses. Para raw itong babae na nagpapanggap at ang babaeng iyon ay si Rose. Lumutang ang motibo. Si Rose, na siyang humahawak ng pera ng kumpanya, ay lihim na naglilipat ng pondo sa sarili niyang account at hindi binabayaran ng buwis. Malapit nang mabuking lahat dahil sa paparating na meeting, kaya kailangang patahimikin si Jeffrey. Nagdagdag pa ng bigat sa motibo ang kwento ng kapatid ni Jeffrey na minsang narinig si Rose magsabi na kapag nangaliwa o iniwan siya ng asawa, babarilin niya ito. Noon, biro lang daw, pero ngayon isa na itong nakakatakot na pahiwatig. Sa kabila ng lahat ng ebidensya, patuloy pa rin ang pagtanggi ni Rose. Sa ikalawang interrogation, iginiit ni Rose na mahal niya si Jeffrey kahit hindi perpekto ang kanilang pagsasama. Aminado siyang may problema sila bilang mag-asawa. Sino bang mag-asawa ang wala? Pero sinabi niyang wala siyang dahilan para saktan ang ama ng kanyang mga anak. Ngunit sa paningin ng mga investigador, iba ang lumalabas sa ebidensya. Lumabas sa ballistic test na ang 6 na bala na tumama kay Jeffrey ay tumutugma sa 6 na basyo, 2 sa kwarto at 4 na tinago sa loob ng washing machine. Dito pumasok ang napakahalagang bahagi ng kaso, ang salaysay ng mga bata. Sina Mia at Tristan, edad 9 at 6, ay tinanong ng magkahiwalay. Pareho ang sinabi nila, mahimbing silang natutulog nang biglang magputukan ng 6 na beses, kasunod ang ingay ng nababasag na salamin. Pero sa kwento ni Rose, baliktad ang pangyayari. Una raw nabasag ang salamin bago ang putok. Doon lalo silang nagduda.
maging ang mga gasgas sa dibdib na ipinakita niya bilang ebidensya ng pakikipaglaban sa salarin ay kahina-hinala. Pare-pareho ang marka, parang sinadyang galos at hindi tunay na depensa. Nang suriin ang suot niyang blouse, lumabas na hindi ito napunit sa kaguluhan. Maingat itong ginupit ng gunting bago pilasin para lang magmukhang napunit. Wala pang 2 linggo matapos ang pagpatay kay Jeffrey, inaresto si Rose at kinasuhan ng homicide. Isang bagay na lang ang kulang, ang baril. Ngunit natagpuan din ito. Ayon sa isang kwento, nakita ang baril mula mismo sa koleksyon ni Jeffrey, nakatago sa bag ni Rose, sa likod ng aparador. Sa isa namang bersyon, ang kapatid ni Rose ang nakahanap ng baril habang inaasikaso ang mga gamit ng mga bata at agad itong ipinasa sa abogado at sa pulis. Kahit alin pa ang totoo, lumabas sa ballistic test na ang baril ay tumutugma sa mga basyong nakuha sa kwarto at sa washing machine. Kahit hindi may kabit ng direkta ang mga deformadong bala mula sa katawan ni Jeffrey, napakabigat ng ebidensya laban kay Rose. Sa paglilitis, malinaw ang kwento ng prosekusyon. Matagal nang nililimas ni Rose ang pera ng kumpanya ni Jeffrey, idinadaan sa hindi binabayarang buwis at itinatransfer sa sarili niyang account. Panay ang palusot at pagtatago niya sa BIR, pero naipit na siya sa pader. Noong Mayo 17, 2005, nakatakda ang meeting ni Jeffrey sa BIR. Araw na maaaring mabunyag ang lahat. Kapag lumabas ang katotohanan, posibleng makulong si Rose, mahiwalay sa asawa at mawalan ng lahat. Kaya noong gabing mahimbing na natutulog si Jeffrey, kinuha ni Rose ang isa sa mga baril ng asawa. May mga ulat pa na pinainom o pinatulog muna ang mga bata para walang makarinig. Habang nakahiga si Jeffrey, binaril niya ito. Nagising pa ang lalaki at pilit na lumapit para pigilan siya. Ngunit sa trajectory ng tama ng bala, malinaw na naglaban sila at doon niya muling pinaputukan ang asawa. Hindi na nakalaban si Jeffrey. Tuluyan siyang bumagsak, duguan at niloko ng taong pinagkatiwalaan niya. Sa bahay na pinapangarap nilang tirhan habang buhay, doon siya pinaslang. At ang babaeng minsang nangakong sasamahan siya hanggang kamatayan, ngayon ay siya ring pumatay sa kanya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kasakiman. Gumuho ang magarang mundong maingat na binuo ni Rose sa isang gabing puno ng malamig na pagpaplano. Naiwan ang isang wasak na pamilya. Binasag niya ang salamin sa likurang pinto gamit ang baseball bat. Winasak ang mga cabinet at drawer para magmukhang may nanloob. At itinago ang 4 na basyong bala na binalot sa tela sa ilalim ng washing machine. Para maging kapani-paniwala ang mga galos sa kanyang katawan, bahagya niyang hiniwa ang sarili, malamang gamit ang gunting at sinira ang sariling blouse para magmukhang pinunit sa pakikipaglaban. Tinapos niya ang palabas sa pamamagitan ng isang desperadong pagtawag sa pulis. Pasigaw, hysterical, kunwari ibiktima. Pero iba ang ipinakita ng forensic evidence. Napatunayan na ang bubog sa aluminum bat ay tugma sa nabasag na salamin sa likurang pinto. At ayon mismo sa kanyang mga anak, ang bat ay kanila at nasa bahay lang. Hindi ito hawak ng kung sinong magnanakaw. Lumabas din sa investigasyon na walang bakas ng paa, walang tire marks, at wala ni isang palatandaang may ibang taong pumasok o lumabas sa bahay noong gabing iyon. Ibig sabihin, walang intruder. Lumabas na ninakaw na ni Rose ang halos 2 milyon mula sa negosyo ng asawa sa pamamagitan ng pag-iwas sa buwis at paglilihis ng pera. Nakahanda na ang BIR na harapin si Jeffrey kinaumagahan. Araw pagkatapos siya mapatay. Sa isip ni Rose, kung patay si Jeffrey, matatakpan ang lihim. Ibabayad ang ari-arian sa utang at makukuha niya ang matitira. Pero bumagsak ang plano niya dahil sa testimonya ng mga bata, na malinaw na narinig ang mga putok muna bago nabasag ang salamin. Isang detalye na tuluyang umwasak sa ginagawa niyang timeline. Sinubukan ng kampo ni Rose na ipasok ang argumento na galing daw sa bulsa ni Jeffrey
ang basyo mula sa firing range pero hindi kinagat ng korte. Sa kabila ng sigaw ng depensa na walang saksi, walang DNA at walang direktang bala na napatunayang galing sa baril, patong-patong na ang ebidensya laban sa kanya. Noong Nobyembre 2, 2006, pumasok si Rose sa korte ng Cavite na naka-green and white prison jumpsuit. Walang mabasa sa ekspresyon niya. Bago ibaba ang hatol, isa-isang nagsalita ang pamilya ni Jeffrey. Tinawag siya ng kapatid ni Jeffrey na sinungaling at manloloko. At binalaan siya na kahit makalaya siya balang araw, hindi niya matatakasan ang alaala ng ginawa niya. Lalo na ang mukha ng asawang pinatay niya at ang luha ng mga anak na inulila niya. Tinanong din ng kapatid na babae ni Jeffrey ang tanong na bumabagabag sa kanila. Nakiusap ba siya? Nagsumamo ba siyang tumigil ka? Isang tanong na walang makakasagot habang buhay. Ibinaba ng hukom ang hatol. 20 taon sa kulungan. Ayon sa batas, maaari siyang magpaparol pag na-serve niya ang 85% ng sentensya. Katumbas ng 17 taon. Noong Mayo 17, 2022, eksaktong 17 taon mula noong pinatay si Jeffrey, pinalaya si Rose sa edad na 54. Halos walang media na nagtutok sa kanyang paglaya. Hindi alam kung saan siya nagtungo. Sabi ng ilan, baka hinahanap niya muli ang milyon-milyong perang naitabi niya noon.